Magandang araw mga karelasyon. Ngayon po, isa na namang interesting na paksa ang ating pag-uusapan. At ito ay tungkol sa mood o gawin ng babae kapag siya ay sagana sa intimacy. Marami ang hindi nakakaintindi kung gaano kalaki ang epekto ng intimacy sa isang babae. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang emosyon. So kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, fresh at blooming. Isipin mo ang isang halaman na natutuyo na ng tubig, natutuyot na siya, nalalanta na siya. Pero kapag nadiligan at naaalagaan, bigla itong nabubuhay, sumisigla, lumulusog, at bumubuka ang mga bulaklak. Ganito rin ang babae. Kapag sagana siya sa intimacy, makikita mo agad ang pagbabago sa kanyang itsura. Ang kanyang mukha ay nagiging fresh, kumikinang ang balat, at parang may natural glow na hindi kayang tapatan ng kahit ano pa mang mamahaling make-up. Kapag ang babae ay nakaranas ng masayang intimacy, dumadaloy ang endorphins at oxytocin sa kanyang katawan. Ito yung mga tinatawag na happy hormones. Dahil dito, bumubuti ang kanyang blood circulation. Mas nagiging maaliwalas ang kanyang kutis at literal na nagiging blooming ang kanyang aura. Ito yung tinatawag na afterglow effect. Kaya yan ang sikreto ng pagiging maaliwalas, fresh at blooming. Number two, masaya ang gising. Kung ang iba ay hirap bumangon sa umaga, ang babaeng sagana sa intimacy ay madalas masaya ang gising. Bakit nga ba? Dahil nakakatulog siya ng mahimbing at kontento ang kanyang katawan at isipan dahil sa mga nangyari kinagabihan. Ito ay dahil ang intimacy ay hindi lamang isang physical na akto. Ito ay nagbibigay rin ng pakiramdam ng pagmamahal at kumpiyansa sa relasyon. At kapag ang isang babae ay natutulog na may kasamang yakap at lambing ng kanyang partner, gumigising siya na puno ng sigla at saya. Kaya ang simpleng lambing at closeness sa gabi, napakalaki ang epekto hanggang sa paggising kinabukasan. Number three, mas nagiging mabait. Kapag sagana ang babae sa intimacy, nagiging mas kalmado at mabait ang kanyang pakikitungo at disposisyon. Kung dati mabilis siyang uminit ang ulo, mapapansin mong mas mahaba na ang kanyang pasensya ngayon. Hindi dahil bigla siyang nagbago bilang isang individual, kundi dahil sa kanyang karanasan, ang kanyang emotional na kalagayan dahil sa nangyaring intimacy kinagabihan. Ayon sa siyensya, ang oxytocin or the love hormone ay nakakatulong para mabawasan ang stress at anxiety. Ang resulta, ang babae ay mas nagiging gentle, mas nagiging maunawain, at mas nakakapagpatawad. Literal na bumabait siya. Kaya minsan nagtataka ang kanilang partner na lalaki kasi nakikita nila yung pagbabago. Yung dating iritable, mareklamo, at maraming hinaing sa buhay ay nagiging malambing na, mabait, at talaga namang inaasikaso nila ang kanilang partner. Number four, mas nagiging masipag. Nakakagulat man pero totoo. Kapag masaya ang babae dahil sa intimacy, mas nagiging ganado siya. Mas nagkakaroon siya ng drive para gawin ang kanyang mga ginagawa. Nawawala na yung pagiging bugnutin.
Hindi na siya parang laging pagod. Bagkus may gana siyang magtrabaho, maglinis, mag-alaga, at mas nagiging productive. Yung tipong kahit buong araw siyang busy, parang hindi siya napapagod. Kung dati ay tinatamad siyang kumilos, ngayon tila ba mas motivated na siya dahil may emotional support at closeness na nagbibigay sa kanya ng sigla at lakas. At siyempre, yung simpleng pakiramdam na siya ay minamahal at pinapahalagahan, yon ang isa sa pinakamalaking source ng kanyang energy bilang babae. Number 5, mas malambing. Ang babaeng sagana sa intimacy ay parang pusang laging gustong dumikit, magpakadil, at laging nakalingkis. Nagiging mas expressive siya ng kanyang nararamdaman. Mahilig humawak sa kamay, yumakap at humalik o magpakita ng maliliit na gestures ng pagmamahal. Bakit nagiging ganito? Dahil puno ang kanyang love tank. Kapag puno ito, natural lang na gusto niyang ibahagi ang lambing na kanyang nararamdaman. May mga babae na kapag kulang sa intimacy, nagiging malamig o detached ang pakikitungo at mararamdaman at makikita mo yan. Pero kapag busog sa lambing at closeness, nagiging sobrang sweet yan. Sobrang malambing. At ito ang gustong-gusto ng mga lalaki. Ang pakiramdam na laging malapit at clingy ang kanilang partner. Number 6, mas masarap magluto. Marahil nakakatawang pakinggan, pero totoo ito. Ang babae na masaya at kontento sa intimacy, nagiging inspired ito sa lahat ng bagay, pati na rin sa kusina. Kung dati ay nagluluto lang siya dahil kailangan, ngayon ay nagluluto siya ng may puso, may pagmamahal. Kaya ang simpleng ulam ay nagiging espesyal na dahil niluluto niya ito na may kasamang lambing. Sabi nga nila, love is the secret ingredient. At kapag sagana ang babae sa intimacy, mas masaya at bukal sa loob ang kanyang pag-aalaga. So ang bawat putahe ay nagiging masarap at mapapansin mo rin mas madalas niyang gustong pagsilbihan ang kanyang partner. At ang niluluto pa nito ay ang paboritong pagkain or ulam ng lalaki. So, ayan po mga karelasyon, malinaw na ang intimacy ay hindi lamang bagay na pisikal. Ito rin ay may malaking epekto sa emosyon, sa ugali, at sa araw-araw na buhay ng isang babae. Kaya para sa mga kalalakihan na nakikinig, tandaan, maliban sa pera, kailangan mo ring ibigay ang dapat sa inyong relasyon para maging masaya ang babae. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.